Hello, magandang gabi, walking listeners. Episode 30 na natin ngayong gabi. Habang naglalakad-lakad tayo rito sa tahimik na kalsada ng syudad, samahan niyo uli ako sa isa na namang kwento. Ang pamagat ng kwento natin ngayon, Friendship, Betrayal. Sinira ko ang birthday party ng BFF ko matapos niyang landiin ang fiancé ko. Medyo nakakagalit tong nabasa kong kwento sa Reddit, guys, as in pure disrespect at kaduwagang malala. Ganito kasi yan, si OP, or original poster, 8 taon ng matalik na kaibigan ang tinuturing niyang best friend na itago na lang natin sa pangalang Chloe. All this time, akala ni OP, solid yung samahan nila, tipong walang taguan ng sekreto. Na-engage kamakailan si OP sa fiancé niyang si Tom. Inimbita nila si Chloe sa isang dinner para i-celebrate yung engagement. Pero napansin na ni OP noon na parang may something off. Every time na wala si OP sa mesa, medyo nag-iiba raw ang galaw ni Chloe. Masyadong makatawa, sobrang touchy, at low-key nag-flirt kay Tom. Pinalampas muna yun ni OP kasi ayaw niyang maging paranoid. Pero naging red flag talaga yung gabi nung 25th birthday bash ni Chloe. Nag-organize si Chloe ng malaking party sa isang upscale bar. At syempre invited sina OP at Tom. Gitna ng party, lumabas si OP para sumagot ng tawag mula sa trabaho. Pagbalik niya sa VIP area, wala sa table nila si Tom at si Chloe. Hinanap niya yung dalawa at nakita niya sa medyo madilim na hallway sa papuntang restroom. Low-key nakasandal si Chloe sa pader habang hinahawakan yung dibdib ni Tom, habang bumubulong ng, "Sana ako nalang pinili mo, mas mamahalin kita." Si Tom naman, halatang uncomfortable at sinusubukang lumayo. Doon na nagdilim ang paningin ni OP. Bad trip na kung bad trip, pero hindi siya umiyak sa gilid. Diretso siyang lumakad pabalik sa main hall. Kinuha ang mikropono mula sa DJ at pinatigil ang musika. Nakuha niya ang atensyon ng lahat ng bisita, pamilya ni Chloe, mga kaibigan nila at workmates. Sa harap ng napakaraming tao, tahimik ngunit madiing sinabi ni OP ang lahat ng nakita at narinig niya sa hallway. Ilang segundo lang ang nakakalipas. Sobrang napahiya si Chloe. Nagmakaawa siya habang umiiyak pero hindi na siya pinakinggan ni OP. Inilantad niya ang totoong kulay ng tinawag niyang best friend. Pagkatapos noon, hawak kamay silang lumabas ni Tom sa venue. Naiwang nakatunganga ang mga bisita habang sira na ang buong gabi ni Chloe. Pagkalipas ng ilang araw, kinausap ng masinsinan ni OP si Tom. Nagpakita ng buong katapatan si Tom at ipinakitang wala siyang ginagawang masama. At handa siyang i-cut off si Chloe ng tuluyan. Pinutol na rin ni OP ang lahat ng koneksyon sa dating kaibigan. Ngayon, mas naging matatag pa ang relasyon ni na OP at Tom at tuloy na tuloy pa rin ang kasal nila na mas malinis ang circle, na alisan sila ng plastic sa buhay, habang si Chloe naman ay naiwang mag-isa matapos siyang layuan ng kanilang mutual friends dahil sa nangyari. Justice is served, ika nga, at least bago pa man ang kasal, nalaman na kung sino ang tunay at sino ang ahas. Kayo, ano sa tingin nyo sa ginawa ni OP? Sakto lang ba yung ganong ganti sa harap ng maraming tao? O masyado bang harsh? I-comment nyo ang saloobin nyo sa baba.